So, ayan, for today's topic po natin, sa ating digital marketing is kung paano makakatulong ang isang Facebook group sa isang negosyo. Ayan. For sure, marami na po sa atin or meron ng mga ilan na mga online sellers na meron na silang mga Facebook groups na ginagamit. So ito, sa mga wala pang mga Facebook group, maaari po ninyo itong magamit itong mga tips, mga advices po na binibigay po ni Avanzon. Ayan, so let's proceed. Ayan. So, ano nga ba yung advantage ng My Facebook Groups? So, number one, nakakapag-build ka ng relationship with customers. Number two, napapalawak ang organic reach. And number three, nadadagdagan sa iyo ng abilidad na makapag-strategize based sa organically run free market research. So, dito pala sa Facebook group, magkakaroon ka ng sarili mong community. Makakapasok dito yung mga iba't ibang tao na pwede mong maging market, pwede mong maging customer. Dito kasi, ikaw yung in charge. Kumbaga, ito yung online tindahan mo, di ba? Ito yung magiging online tindahan mo wherein you can post ng mga iba't ibang items mo, iba't ibang products mo. Yan. So, ayan, napakaganda, napakalawak nitong Facebook group, napakadami nyong pwedeng gawin. Ayan. So, dito rin, pwede ka rin makadagdag ng strategy. So, halimbawa, makikita po natin dito yung poll. So, halimbawa, no, ang binibenta po natin is yung mga kids apparel. Pwede kang gumawa dito ng poll. So, halimbawa, dito sa group mo, meron ka ng 1,000 na katao na nag-join dito sa group mo. Then, you can create a poll. Ilalagay mo doon, ano yung maganda, ano yung gusto ninyong mga items pa na idagdag dito sa ating grupo na maaring ibenta. So, mag-select ka doon. Pwede kang magbigay ng option. Kids dress ba siya? Or for boys naman, di ba? So, kung sino yung mas maraming selection doon, kung halimbawa boys naman ang may pinakamaraming vote, so iyon, maaari mo naman yung idagdag sa tindahan mo. Magkakaroon ka ng idea na okay. So, kailangan ko ng boys apparel. Kailangan ko ng panlalaking damit kasi ito yung mas hinahanap dito sa community ko. Kung halimbawa, sinelect naman nila mga dresses ng pambabae, 'di ba? So, magkakaroon ka ng idea kung ano yung ninanais pa ng mga customers mo na ibenta din. Yan, 'di ba? Mayroon kang strategy na ginagawa doon sa group mo. Yan po yung power ng Facebook group. Ayan. So, ayan. Ayan, let's proceed. Paano nga ba ginagawa yung Facebook group? Ayan, makikita po natin dito sa illustration. Number one, sa left sidebar ng FB page or account na ginawa ninyo, pwede ka mag-create ng group or ng community. Then number two, makikita nyo doon, si create group. Ayan. So, magkikreate ka na. Then, after that, lilitaw lahat ng mga group na suggested for you. So, ito yung kagandahan kapag meron ka rin palang Facebook group kasi lumilitaw ito sa mga customers. Actually, makikita po natin yan. Aware po tayo dyan, karamihan sa atin. Yung join group, yan, mag-join ka lang. So, magiging visible yung group mo sa ibang tao, sa napakaraming tao sa Facebook ngayon, di ba? So, anyone can join your group or pwede mo rin siyang i-private. Mamaya itatackle natin yan kung naka-private ba yung group mo or naka-public yung group mo. Ayan. So, from there, marami nang mag-join sa'yo. Hindi na magiging limited kasi yung page pwedeng maging limited. Yung magiging mag-follow sa group mo. Dito konti lang yung pwedeng ma-reach. Dito, pwede pang madagdagan. Pwede pang madagdagan yung ma-reach mo na mga tao. Ayan po. So, yan. Mag-create tayo ng group. Let's say, for example. Then, from there, maglalagay ka ng group name. Then, pwede kang mag-select. Pwede kang mag-select or pumili ng kung ipapublic mo ba yung group mo or ipa-private lang. So, discretion mo yan na may-ari ng
Facebook group. Ayan. So kung gusto mo ng public, mas makita ng mas madami, mas okay, 'di ba? Kasi mas maraming magjo-join dun sa group mo. Kasi kapag naka-private 'yan, via invitation link lang yung mga pwedeng makapasok dun sa group mo. So kung wala kang link, is hindi ka makaka-join dun sa group na yon. Ayan. So, syempre, mag-a-assign ka ng group admins who can share commercial or business affiliation. So, itong mga group admins na to, sila yung may control nung Facebook group, sila rin yung makakapag-post, sila rin yung makakapag-share nung mga produkto ninyo na ilalatag dun sa group na ginawa ninyo. So, yan. Kumbaga, kayo ang driver. Yan po. So, ayan. Ito na yung sinasabi natin kanina. May kita in public or certain people lang via invitation link. Ayan po, no, nasa group settings po siya. Then may kita din natin dito, pwede tayong mag-customize ng ating page cover. Para lang yan yung mga cover photo natin sa ating mga Facebook accounts. So, sa group settings, ilalagay nyo po dito yung name and description ng inyong Facebook group. Yan. So, lahat ng mga naka-pencil po dito, pwede nyo po yan i-edit. May private ba yung group or public ba yung group? I-hide ba natin yung group para no one can see your group? Kasi gusto mo nga certain people lang yung nandun. Pwede rin yan. So, nasa sa inyo po yun kung paano po yung magiging settings ninyo. Ayan. So, syempre, yung practices dito sa Facebook group, meron din dito mga group rules. So, once na nag-create ka ng Facebook group, magbibigay si Facebook ng mga suggestions ng mga maaaring yung maging group rules. Ayan, number 1, makita natin, no? Be kind and courteous. So, yan. No hate speech or bullying. No promotions or spam. Respect everyone's privacy. Ay yung mga sample na group rules na kailangan sundin ng mga members mo dun sa group or community na ginawa mo. Kasi kapag hindi yan sinunod ng mga members mo, ikaw na admin is maaari kang mag-kick ng member. Yan yung power din ng admin. Pwede mong piliin, i-filter yung mga papasok dun sa group mo. So kung may mga hindi magagandang nagpa-practice or may mga member ka na hindi maganda yung pag-uugali, pwede mo silang tanggalin. So, kailangan sumunod sila dun sa group rules na inassign mo dun sa community or group na ginawa mo. Then, number 2, pwede ka rin maglagay ng permission or ask admittance questions to keep out bots. Ayan, ayan po, no? So, pwede ka rin, bago pumasok yung mga members mo, pwede ka rin maglagay ng mga questions para magka-idea ka dun sa mga customer mo or yung mga tao na papasok dun sa grupo mo. So, halimbawa, number 1, naglagay ka dun ng question, please indicate your city and country and the name of your store if you are a business owner. So, katulad tayo, since negosyo yung ginagawa nating business or ginagawa nating page and group, pwede mo tong ilagay. Yan. So, from there, makikita mo na kung yung taong yon is legit siya. Meron yung mga nagke-create lang ng account pero hindi naman talaga sila, hindi nila tunay na account yun, kumbaga. Parang ginagawa lang nila yon. So, yan, i-indicate nila yung city, then kung saan location sila located, at kung may store sila. Ayan. So, which best describes you? Wholesaler ba siya? Retailer ba siya? Or shopper la siya? Ayan, di ba? So, from there, magkakaroon ka na ng idea na itong taong to, wholesale ang gusto nito na ibenta. Then, kung retail naman, itong taon to, okay, retail pala ang gusto niyang dalhin or gusto niyang ibenta. Then, kung shopper naman, kung halimbawa, gusto ko lang mag-shop ng mga items mo, ganyan, di ba? So, number 3 question, pwede mo rin ilagay, do you have Shopee, Lazada store account? If yes, indicate the store name. So, magkakaroon ka rin ng idea na yung taong yon ay meron siyang Shopee and Lazada account na nagbebenta rin siya doon online. Ayan, di ba? So, from there, magkakaroon ka na rin ng idea na, itong customer na to na maaari kong maging kapartner ay
meron na siyang Shopee account, marami na rin siyang customer at may market na rin siya na na-build. Ayan. So, nagkakaroon ka na ng engagement dun sa mga tao or mga customer na papasok sa group mo. Ayan. Yun yung kagandahan nung participation questions kung meron kayong ganito dun sa ginawa niyong FBP, group page. Ayan. So, dun sa ginawa yung create yung Facebook group, maaari rin kayong maglagay dito ng mga featured post natin. 'Di ba diniscuss na natin nung mga nakaraang sessions po natin kung paano mag-pin ng featured post. Ayan po, no? So, dun sa Facebook group ninyo, maaari din kayong mag-create nun ng mga featured nyo, yung mga mahalagang detalye na gusto mong iparating dun sa mga mag-join dun sa group mo. Pwede dyan maglagay ka ng post-welcome messages, announcement, pwede mo ding ilagay dyan yung mga yung rules mo, i-feature mo dyan. Mode of payment mo, pwede mo rin dyan ilagay kung ano nga ba ang magiging mode of payment mo kung makakatransact mo sila. Or pwede rin kung ano yung mga courier mo magagamit. Kung dito sa Philippines, kung JNT ba yan, kung GoGo Express ba yan. So, meron silang mga options agad. Yan, pinapakita mo na agad dun sa featured post mo. Ayan po, no? So, yan. So, yan nga po yung sinasabi natin kanina. You can create poll. Yan. Run and invite members to an engaging activity like an event or a poll. So, thumbs up ba? Yung pinapakita mong product, yung pinopost mong product? Yes, yan. From there, magkakaroon ka na ng idea kung ano nga ba yung nafe-feel ng mga kasama mo dun sa group, dun sa mga pinopost mong mga items. Ayun po, no? So, dyan po nagtatapos yung ating digital marketing for today at ang ating mga featured products. Ayan. So, maraming salamat po sa, syempre, una po sa Panginoon, nakaraos po ulit tayo ng another week na ating session, 'di ba? Kay Avidson B2B. So, maraming salamat din po sa ating mga viewers na walang sawang sumusubaybay Monday to Friday sa ating business summit, sa ating live sessions. Maraming salamat po. I-follow niyo po kami sa ating Facebook account, Instagram account, YouTube and TikTok accounts, Avidson B2B. Ayan, kung hindi pa po kayo naka-follow, follow nyo lang po kami para makita nyo po kung ano yung mga fini-feature naming mga produkto. Yan, meron din po tayong website, avidson-business.com.